Kaibigan, minsan ba napansin mo kung paano tayo nagiging biktima ng sarili nating mga routines at yung mga namana nating mga kultura? Gigising sa umaga, kukunin agad yung cellphone, magtitimpla ng kape, uupo sa parehong silya at magsisimula ng araw. Parang naka-autopilot na ang mga katawan natin. Walang masama sa mga routines, lalo na kung nakakatulong ito sa pagiging productive natin. Pero, paano kung ang autopilot na ito ay mangyari sa ating spiritual na buhay? Lalo na sa ating kulturang Pilipino, napakalakas ng impluensya ng family heritage at upbringing. Madalas nating marinig yung linyang, ito na yung kinagisnang kong religion. Dito na ako pinanganak, kaya dito na rin ako mamamatay. Narinig mo na ba itong ganitong pananalita, kaibigan? O kaya minsan nakasanayan na natin yung pag-attend ng service tuwing linggo kasi yun ang ginagawa ng buong pamilya natin. Mula pa noon, kahit nung maliit pa tayo, yan na ang kinamulatan mo. O kaya yung pagme-memorize ng mga panalangin na inuulit-ulit natin bago matulog o bago kumain. Pero ang totoo nun, ang isip natin ay nasa ibang bagay naman. At ginagawa lang natin yung pagdarasal kasi nakasanayan na. Routine na. Kasama na rin dyan yung pagiging sobrang active natin sa ministry. Uma-attend ng sari-saring meetings at naglilingkod sa church. Kaya lang, ang problema ay pag-uwi natin sa bahay, iba na yung ating paraan ng pagsasalita. Kaya madalas pag-uwi, sa halip na salubungin tayo ng ating mga anak, ay pinagtataguan pa tayo. Alam mo, na-realize ko na ginagawa natin ang tradisyon para isatisfy yung false need natin sa human validation at social acceptance. Gusto nating ma-feel na good Christian tayo at tanggap tayo ng iba kasi parehas tayo ng paniniwala at ginagawa. Gusto natin ng approval ng mga magulang natin, ng mga kamag-anak natin o ng mga ka-churchmate natin. Feeling natin kapag na-check natin yung attendance natin sa church at nagawa natin yung ritual, nakaiwas na tayo sa guilt, okay na tayo kay Lord. Pero ang totoo, sa paghahabol natin sa false need na ito, napapabayaan natin yung ating real need. Ang tunay nating kailangan ay hindi ang pumasa sa standard ng religion at tradition, kundi ang magkaroon ng malalim, personal at totoong relasyon sa ating tagapagligtas. Ang pinakakailangan ng kaluluwa natin ay yung kapatawaran, unconditional na pagmamahal at kapayapaan na ang Panginoong Hesus lang ang pwedeng magbigay at hindi ang mga ritual na minana lang natin. At alam nyo ba kung ano ang mabigat na consequence kapag pinagpalit natin ang presensya ng Diyos sa pagiging relihiyoso? Nagkakaroon tayo ng empty heart. Nagiging unfulfilled ang buhay natin. Nakakapagod yun, di ba? Yung ang dami-dami mong ginagawa para kay Lord, ang tagal mo na sa relihiyon mo pero ang layo-layo ng pakiramdam mo sa Kanya. Nagiging manhid ang puso natin, nawawalan ng sigla at natutuyo. Bakit? Kasi nakontento na tayo sa ating tradisyon na kinagisnan sa halip na tanggapin ang malalim na relasyon ng pagmamahalan sa Panginoong Hesus. Ito yung inaalok niya sa atin and minsan kampante na tayo kasi nakagisnan ko na ito. So, ano ba yung relasyon niya sa Diyos? Okay na ako kasi paglinggo naman nagsiserve ako. Kaya nga, magpapatuloy tayo sa ating series na Modern Idols. Ito yung mga lihim na altar ng puso natin. Ngayon, ang title ng message natin ay The Idol of Tradition. Ano ba ibig sabihin ng Idol of Tradition? Ito yung pagpapalit natin sa isang tunay at buhay na relasyon sa Diyos, kapalit ng mga nakasanayang gawin sa isang relihiyon. Ang ibig sabihin, mas mahalaga na itong mga nakasanayan mo kaysa sa talagang buhay na relasyon sa Diyos. Yung pagsisikap mo na lumago, ang pagmamahal mo sa Kanya ay pinagpalit mo na lang dito sa mga routine na activities na ginagawa mo kasi iniisip mo para naman yun sa Diyos. Ang wino-worship natin ay ang tradition na at hindi na ang Panginoong Hesus. Kaya nga, tapusin mo ang mensahe na ito kasi tutulungan tayo nitong mensahe na isang tabi ang mga maling kultura at muling maranasan ang nag-aapoy at nagbibigay buhay na presensya ng ating Panginoon. Magandang araw mga kawotchi! Praise God! At nagkita-kita na naman tayo. May good news ako, every Sunday 6 PM na po ang ating bagong upload simula ngayon sa halip ng Monday.
Ginawa natin ito dahil napakaraming online mission groups na nagmi-meet ng Sunday at Monday morning ang gumagamit ng videos natin para sa kanilang discussion. So, para mas maaga ninyong magamit, Sunday na tayo. Sa mga bago pa lang dito, ako po si Kuya Mike. Ang calling ko ay i-share ang salita ng Diyos sa paraang simple lang at madaling maintindihan. At kung hindi ka pa member ng isang online mission group, makinig ka kapatid. Kung gusto mong gumawa ng difference sa buhay ng iba, kung mahal mo ang Panginoon at gusto mong maging bahagi ng kanyang gawain na hanapin ang mga nawawala at gawin silang alagad, now is the time to join our mission group. Dito tutulungan ka naming makilala ang Panginoon ng mas malalim o intimately. I-equip ka namin sa paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita at pagdi-disciple. Kung ito ang tinitibok ng puso mo na sumunod sa panawagan ng Diyos sa atin, mag-type ka lang ng join sa comment section o kaya naman ay i-message nyo kami. Okay, paano ba natin mapagtatagumpayan itong idol of tradition? Una, inspect your routines. Pangalawa, stop the loopholes. Pangatlo, prioritize heart over habit. So, pag-usapan natin muna yung una. Inspect your routines. Naniniwala ba kayo na ang hirap tanggalin sa sistema natin ng isang tradisyon o nakagawian na? Isipin nyo na lang, sa pang-araw-araw nating buhay, napakahirap baguhin ng isang routine. Halimbawa, sa pamilya namin, yung aming mga anak ay nasanay sa homeschool. Hawak namin ng oras. Relax lang kami sa umaga. Tapos, dumating yung season na magta-transition sila at kailangan na nilang pumasok sa regular school. Nako, ang laking adjustment, di ba? Kailangan gumising ng mas maaga. Kailangan mo mag-produce din ng pangbaon kasi di naman sila kumakain na sa bahay. Tapos may bagong oras na sila ng pag-uwi. May panibagong set of rules. Tapos, mas mataas din ang gasto sa tuition. Ako din mag-a-adjust kasi may pagkakataon na ako yung naghahatid. So, kailangan ko gumising na mas maaga. Kaya kahit alam kong para sa ikabubuti nila yung pagbabago, parang ayaw sumunod ng aming katawan. Sa una kasi, nasanay na kami doon sa dating komportableng sistema. O kaya naman, isipin mo sa trabaho, sa mga gumagawa ng mga projects o nagde-develop ng mga web applications at systems o kung ano pa yan, kapag nasanay ka na sa isang lumang pamamaraan ng pag-code, tapos biglang kailangan mo mag-aral ng panibagong master plan para mas mapaganda ang app mo, parang ayaw sumunod ng isip mo, di ba? Hahanap-hanapin ng mga kamay mo yung dating shortcut na nakasanayan mo na. Kahit alam mo mas maganda yung bagong sistema. Kung sa pisikal at pang-araw-araw na buhay pa lang, napakahirap ng baguhin ang nakagawian. Paano pa kaya sa ating spiritual na buhay? Lalo na kung lumaki tayo sa church na ang sukatan ng pagiging mabuti ay yung pag-attend lang ng pag-attend ng church at feeling natin ay banal na tayo. O kaya, ang sukatan natin ng spiritual maturity ay yung pag-lead ng sandamakmak na ministry groups. Kaso, hindi na tinitignan ng estado ng puso. Si Lord pa ba ang number 1 sa puso ko? O masyado na akong busy dito at ito na yung gustong gusto ko, mahal na mahal ko yung mga activity na to. At kapag nawala ito, ipaglalaban ko to, malulungkot ako. Ibigan, kung ang ginagawa mo ay para sa Diyos, dapat ang Diyos ang unahin mo. Palaguin mo yung relationship mo sa Kanya. At habang lumalago yung relationship mo sa Kanya, yung pagmamahal mo sa Kanya, then mag-overflow yung pagmamahal na yon sa iba. At yun yung dahilan kung bakit ka maglilingkod sa Kanya. At hindi baliktad na maglilingkod ka na maglilingkod at nag-hope ka na ikaw ay lalago sa pagmamahal mo sa Diyos. Hindi ganon. Sabi sa Marcos 7-8, at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. Iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang tradisyon ng mga tao. Ano ba ibig sabihin kapag sinabi nating inspect your routines? Ito yung pag-inspection sa ating mga routine o nakasanayan na gawain o activity o habit. Ang ibig sabihin ay sa pamamagitan ng Holy Spirit ay aalamin natin kung yung pag-attend ba natin sa church, yung oras ng pananalangin natin, o yung pangunguna natin sa mga online fellowships at discipleship groups. Ang itatanong natin sa ating sarili ay,
Dala-dala pa ba ng mga gawain ito ang nag-aapoy na devotion ko kay Lord? O naging malamig at naka-autopilot na performance na lang sila? Alam mo, ang panganib dito ay hindi yung ginagawa natin, kundi yung unti-unting pagkawala ng ating puso sa Diyos. Kasi ang ating routine na ang nagiging idol o Diyos-Diyosan. Lalo na kapag ginagamit natin ang mga ministry para masatisfy ang sarili natin at tayo ay mabuting Krisyano na kasi dami nating ginagawa. And then sinasabi natin, ang sarap talaga mag-ministry. Ang galing ko. Nakapag-lead ako ng praise and worship team. So, ang saya-saya ko. Kaya lang, habang dumadami ang gawain mo, habang dumadami ang humahanga sa'yo, tumataas ang iyong posisyon, ay hindi mo na binibigyang halaga na meron pang mas mahalaga, yung encounter mo na mas malalim sa Panginoong Yesus. Pansinin mo, salitang ginamit ng Panginoong Yesus sa verse 7, walang kabuluhan. Sa Greek, ito ay maten, na ang ibig sabihin ay groundless, purposeless, o futile. Kahit gaano pa kaganda ang iyong kanta, o ang iyong panalangin, o ang iyong preaching, kapag walang puso para sa Panginoong Yesus, ito ay maten. Walang kwenta. Bakit kaya nasabi ni A.W. Tozer na Christians don't tell lies, they just go to church and sing them. Napakasakit pakinggan, di ba? Kasi totoo, kinakanta natin ang mga lyrics na I love you, Lord, at I surrender all. Ang ganda-ganda ng mga kinakanta natin, nakapikit pa tayo. Minsan may luha pa. Pero alam nyo kung bakit nagiging kasinungalingan ito sa harap ng Diyos? Dahil naging tradisyon na lang ang pagkanta natin ito. Naging culture at nakagawian na lang na kapag tumugtog ang praise and worship team, tataas mo ang iyong kamay at aawit. Pero ang puso natin, naka-autopilot at nakakapit pa rin sa sariling kagustuhan, sa sariling nakagawian. Kinakanta natin, I surrender all. All to Jesus, I surrender. All to Him, I freely give. Tuwing linggo, naging tradisyon na natin na kantahin ito ng may nakataas na mga kamay. Nakasanayan nating isigaw yan. Pero paglabas natin ng church, pag-login natin sa social media account o pagharap natin sa ating trabaho o negosyo ay hawak na hawak pa rin natin yung manibela ng buhay natin. Ang ibig pala nating sabihin ay I surrender some, hindi I surrender all. Naging ritual na lang ang pagsuko natin sa kanta. Kasi nga, nakagawian natin yung kinakanta linggo-linggo. So, nakikisabay ka rin. I surrender all. I surrender all. Pero sa totoo lang, ang gusto mong sabihin, I surrender some. Pero sa totoong buhay, tingnan mo, tayo pa rin na nasusunod sa pera natin. Tayo pa rin na nasusunod sa oras natin at sa mga plano natin. Nagsisinungaling tayo dahil kinakanta natin ang isang tradisyon sa halip na maging totoo sa Diyos. Maaaring kinakanta natin ng Spirit, lead me where my trust is without borders. Mula sa kantang Oceans, di ba? Tradisyon na natin na kantahin ito na may passion. Sinasabi natin na susunod tayo kahit saan tayo dalhin ng Diyos. Pero kapag tinawag na tayo ng Diyos para bitawan ang ating paboritong habit, o kaya para maging tapat sa trabaho natin, o kaya tinawag tayo para ayusin ang isang lihim na kasalanan, biglang umaatras tayo. Biglang may borders na yung trust natin. Nakikita mo ba? Ang mismong worship natin ay nagiging idol of tradition. Kapag mas mahalaga pa sa atin ang makisabay sa kanta at sa kultura ng simbahan kaysa sa totoong pagsunod sa mensahe nito, mga kapatid, hindi hinihingi ng Diyos na maging perpekto tayo bago tayo kumanta. Hinihingi niya na maging totoo tayo. Kung hindi mo pa kayang isuko lahat, mas gugustuhin pa ng Diyos na umiyak ka at sabihin mo, Lord, nahihirapan po akong isuko ang kinabukasan ko. Tulungan niyo po ako. Kaysa kantahin mo ang I surrender all. Dahil lang yun ang nakasanayan at yun ang inaasahan ng mga tao sa paligid mo. Kaibigan, God is not impressed by our beautifully sung traditions. He is looking for our beautifully broken truths. Sa Isaiah ay kinompronta ng Diyos noon ang bansang Israel. Ang mga taong ito ay hindi mga pagano na sumasamba sa bato. Sila ang mga taong kilala ang Diyos. Araw-araw, silang nag-aalay ng sakripisyo. Linggo-linggo, silang sumusunod sa Sabat. Umaattend sila sa mga holy feast. Pero sabi ng Panginoon, Isaiah 29:13, at sinabi ng Panginoon, sapagkat ang bayang ito ay lumalapit sa pamamagitan ng kanilang bibig at pinapupurihan ako ng kanilang labi, samantalang malayo ang kanilang puso sa akin at ang kanilang takot sa
akin ay utos ng mga tao na natutunan sa pamagitan ng pagsasaulo. Grabe, na perfect nila ang mga routine ng pag-worship sa Diyos. Ginagawa nila ang kailangan ng kanilang religion, pero ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. Mas madaling umupo sa church tuwing linggo kaysa isuko ang ating sariling kagustuhan. Tama ba? Mas madaling gawin ang nakasanayan kaysa maging broken sa harap ng Diyos at makipag-cooperate sa banal na spirito. Tama ba? Tapos tingnan mo itong church sa Ephesians na pinapatungkulan ng Panginoong Hesus sa Revelation. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, alam ko ang hard work ninyo, ang inyong pagtsatsaga at ang hindi ninyo pagpayag sa mga bulaang guro. Perfect ang doktrina nila, grabe. Perfect ang mga gawain nila. Maaring nagli-lead pa sila ng mission o discipleship group, pero may isang matinding kulang na halos sumira sa lahat ng pinaghirapan nila. Ano yon? Iniwan nila ang kanilang unang pag-ibig. Basahin natin. Sabi sa Revelation 2:4-5, ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Ang Panginoong Hesus ang nagsasalita rito. Sabi niya, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. Grabe, ano sabi? You have forsaken your first love. Nakalimutan mo na. Pwede ka palang maging pinakamasipag sa church. Tama sa lahat ng theology. Pero patay na ang pagmamahal mo sa Panginoong Hesus. Naiwan yung routine, pero namatay yung pag-ibig. Noong taong 2013, sa isang malaking church, may isang bagong pastor na na-assign sa kanila. Pero bago ang kanyang unang linggo ng pagtuturo, nagdesisyon siyang gumawa ng isang bagay. Nagsuot siya ng punit-punit na damit. Naglagay ng dumi sa mukha at nagbihis na parang isang pulubi o taong grasa. Bago mag-umpisa ang worship service, naglakad-lakad siya sa paligid ng church. Sa daang-daang miyembro na dumating, 3 tao lang ang bumati sa kanya. Pagpasok niya sa loob ng sanctuary para umupo sa unahan, pinagtinginan siya ng mga tao. May mga pandidiri sa mga mata nila. Lumapit pa ang mga ushers at sinabing lumipat siya sa pinakalikod dahil hindi raw akma ang suot niya sa kanilang Sunday service. So ang ginawa niya, tahimik siyang sumunod. Nang mag-umpisa na ang service, umakyat ang elder at masayang in-announce, ikinagagalak ko pong ipakilala ang ating bagong senior pastor. Grabe, lahat pumalakpak at nag-aabang. Tapos, mula sa likuran, tumayo yung taong grasa. Naglakad siya papunta sa unahan. Biglang tumahimik ang buong simbahan. Wala kang maririnig ni isang kaluskos. Pag-akit niya sa pulpit, binasa niya ang salita ng Panginoong Hesus mula sa Mateo 25:42-45. Ano yung sabi doon? Sabi doon, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako binigyan ng pagkain. Ako'y nauhaw at hindi ninyo binigyan ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad at hindi ninyo ako dinamitan. May sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. Pagkatapos ay sasagot din sila na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom o uhaw o isang taga-ibang bayan o hubad o may sakit o nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran. At sila'y sasagutin niya na nagsasabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang hindi ninyo ito ginawa sa isa sa pinakamaliliit na ito, ay hindi ninyo ito ginawa sa akin. Alam mo, nag-iyakan ng buong church dahil sa hiya at pagsisisi. Bakit? Dahil ipinakita ng pastor na naging idolo na nila ang kanilang tradisyon. Na perfect nila ang kanilang magandang worship. Ang kanilang Sunday's best na damit. Pinahalagahan nila yon. Kaya nga, bawal yung hindi maganda yung forma doon sa unahan. At ang kanilang komportableng routine, nasanay na sila doon. Pero namatay na yung kanilang unang pag-ibig, yung kanilang first love, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Ginawa nilang idol ang panlabas na anyo ng religion habang pinandidirihan nila ang mga mismong taong kailangan ng pagmamahal ng Panginoong Hesus. Kaibigan, tandaan mo ito, a perfect routine without a loving heart is a dead
religion. Sabi nga ni A.W. Tozer, if the Holy Spirit was withdrawn from the church today, 95% of what we do would go on and no one would know the difference. Napakasakit isipin na baka kung aalisin ang presensya ng Holy Spirit sa atin, baka magpatuloy pa rin ang lahat ng ginagawa natin nang hindi man lang natin namamalayan na wala na pala siya. Bakit? Kasi sanay na tayong naka-autopilot. Kaibigan, kumusta ang puso mo ngayon? How is your first love? Nasaan na yung apoy at pananabik na naranasan mo noong una mo siyang makilala? Kailan yung huling beses na nag-pray ka, nag-worship ka o nagbasa ng Bible na hindi mo lang ginawa dahil sa schedule mo o dahil sinabi ng iyong parents o discipleship group leader, kundi nag-spend ka ng time sa Diyos para kausapin siya at pakinggan ang sasabihin niya sa iyo dahil uhaw na uhaw ka talaga sa presensya niya. Kung titignan ng Diyos ang loob mo ngayon, makikita ba niya ang isang pusong malambot at nagmamahal o ang isang pusong pagod na dahil sa nakasanayang routine? Okay, paano ba natin mapagtatagumpayan itong idol of tradition? Una, inspect your routines. Pangalawa, stop the loopholes. Tuloy natin ang talata sa Marcos 7:11-13. Ngunit sinasabi ninyo na kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang tulong na mapapakinabangan ninyo sa akin ay korban na nangangahulugang handog. At pagkatapos ay hindi na ninyo siya pinahihintulutang gumawa ng anuman para sa kanyang ama o ina. Kaya't pinawawalang kabuluhan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tradisyon na inyong ipinamana at marami pa kayong ginagawang mga bagay na katulad nito. Himayin natin itong mabuti. Kino-confront dito ng Panginoong Hesus ang mga religious leaders noon. Alam natin na isa sa mga utos ng Diyos sa atin ay igalang mo ang iyong ama at ina. Klaro yun. Walang gray area doon. Kasama sa paggalang na iyon ay ang pag-aalaga at pagsuporta sa kanila kapag sila ay matatanda na o may sakit. Pero ano ang ginawa ng mga Pariseo? Nag-imbento sila ng tradisyon para hindi magawa ang utos na yon nang hindi sila nagmumukhang masama. Na mukhang sumusunod pa din sila sa Diyos. Ginamit nila ang tinatawag na korban. Sa original na lengguwahe at kultura ng mga Hudyo, ang ibig sabihin ng korban ay isang panata. Ito ay isang dedicated gift o handog na inilaan para sa templo ng Diyos. Kapag nag-declare ka na korban ang pera mo o ang ari-arian mo, sagrado na yon. Bawal nang galawin para sa personal na paggamit o para ibigay sa iba. So, sa panlabas na anyo, napaka-holy naman talagang pakinggan, di ba? Isipin mo, sasabihin ng tao, Lord, sa inyo na po itong buong ipon ko. Sa gawain nyo na po ito. Mukhang napaka-espiritual. Pero tingnan mo ang laman ng verse 12 at 13. Ibinunyag ng Panginoong Hesus ang maitim na motibo sa likod ng paggamit ng korban. Sabi niya, dahil sa tradisyong ito, hindi na ninyo siya pinahihintulutang gumawa ng anuman para sa kanyang ama o ina. Ang ibig sabihin, kapag lumapit ang mga matatandang magulang para humingi ng pambili ng gamot o pagkain, sasabihin ng anak, naku, pasensya na po, inay, itay, gustuhin ko man kayong tulungan. Naipangako ko na po ito sa templo. Korban na po ito. Nakikita mo ba ang matinding pandaraya dito? Ginagawa nilang excuse ang pagiging makajos para takasan ang obligasyon nilang mahalin at tulungan ang sarili nilang pamilya. Para hindi mahalata yung greediness, ay binibihisan nila ito ng salitang pangrelihiyon gaya ng korban. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa verse 13, kaya't pinawawalang kabuluhan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tradisyon. Ang ibig sabihin ay pinawalang bisa nila o sa English, they nullified the word of God. Mas pinili nilang protektahan ng kanilang religious system kaysa sundin ang mismong puso ng Diyos. Ano ba ang puso ng Diyos? Ang puso ng Diyos ay pagmamahal at habag at hindi ang tradisyon. Ito yung tinatawag nating paggawa ng loophole. Ano nga ba talaga itong loophole? Sa simpleng salita, mga kapatid, ang loophole ay yung paghahanap ng technicality o palusot para makalusot sa rules. Isipin nyo na lang, yung mga nagda-diet para makaiwas sa high blood. Alam mo, bawal ang matatabang pagkain at bawal ang baboy. Tapos, nakita mo yung lechon manok. Sabi mo sa sarili mo, manok naman to hindi ito baboy. Kaya kinain mo yung pinakamataba at pinakamalutong na balat at inaraw-araw mo pa. Technically, pwede mong ipagtanggol na sumunod ka kasi hindi ka naman talaga kumain ng baboy. Pero inikutan mo yung totoong layunin ng rule.
rules. Ano yung layunin ng rules? Ang alagaan ng kalusugan mo. Kaya lang nakahanap ka ng palusot. At ganun din yun sa ating spiritual na buhay. Ganyan na ganyan ang spiritual loophole. Ito ay kapag gumagamit tayo ng mga Christian words, theologies, o religious activities para makatakas sa malinaw na utos ng Diyos. So ang tanong ay, paano ba natin ginagawa itong modern korban ngayon sa loob ng ating church at sa mga online fellowships natin? Ang una ay ang ministry loophole. Utos ng Diyos na mahalin at alagaan natin ang ating asawa at mga anak. Pero minsan, sobra-sobra ang pagtanggap natin ng mga gawain sa church. Araw-araw may meeting, gabi-gabi, nag-aasikaso tayo ng dosen-dosenang discipleship groups o mission groups. Tapos kapag nagreklamo ang pamilya natin na wala tayong time sa kanila, ano isasagot natin? Para naman kay Lord itong ginagawa ko Naglilingkod ako sa Diyos. Mga kapatid, that is korban. Ginagamit natin ng salitang ministry bilang palusot para i-justify natin ang kawalan natin ng time at responsibilities sa sarili nating tahanan at i-justify yung hindi natin pagsunod sa Diyos. Pangalawa, ang prayer request loophole. Utos ng Diyos na huwag tayong manira ng kapwa at huwag magkalat ng chismis. Pero may pagkakataon talaga na gusto nating pagbigyan yung ating dila. Tama ba? Kaya bago mag-start ng group meeting, sasabihin natin, mga kapatid, please pray for Brother Henner. Kasi nakita ko siya may kasamang iba. Example lang yun Brother Henner. Tapos nalaman ko na baon pala sila sa utang. Pag-pray natin sila. That is korban. Ginamit natin ang salitang prayer para mapagtakpan ang kasalanan ng chismis o paninira. Now, hindi ko chinichismis si Brother Henner Nagbibigay lang ako ng example. Si Brother Henner ay napaka-faithful, napakasipag, na mananampalataya at servant ng Panginoong Yesus. Very, very faithful. O kaya naman, ay ginagamit yung oras ng kumpanya para mag-prepare ng Bible study. Okay lang naman, hindi pa ako busy sa work, mag-Bible study lang kami. O kaya maaaring nagbibigay ka ng justification sa sideline. Okay lang to, diskarte lang. Malaki naman ang binibigay kong tithes sa church para naman sa gawain ng Panginoon ito. That is korban. Ginagamit natin ang pagiging mapagbigay sa simbahan bilang excuse sa kawalan natin ng integrity sa ating trabaho. Kaibigan, kapag ginagawa natin ito, ay niloloko lang natin yung ating sarili at yung mga tao sa paligid natin. Pero hindi natin kailanman pwedeng dayain ang Diyos. Kaibigan, kung akala natin na sa pera o sa pamilya lang nagagamit ang korban, pakinggan mo ito. Ang isa sa pinakamalungkot na bahagi ng kasaysayan ng simbahan noong 1940s hanggang 1990s sa bansang South Africa. Mayroon silang sistema noon na tinatawag na apartheid. Ito ay isang batas kung saan pinaghihiwalay, inaapi at tinatratong parang hayop ang mga maiitim na tao o yung mga Black Africans. Sino mga gumagawa nito? Yung mga puti. Ang isang nakakapanlumo dito, ang isa sa mga pangunahing nagtanggol sa batas na ito, ay ang isang malaking grupo ng mga simbahan noon. Gumamit sila ng isang napakalaking spiritual loophole. Ginamit nila ang kwento sa Genesis tungkol sa Tore ng Babel at ang paghihiwalay ng mga nasyon para sabihin kalooban ng Diyos na magkahiwalay ang mga lahi. Ginamit nila ang theology para i-justify ang kanilang racism, ang kanilang pride at ang kanilang kalupitan. Ginawa nilang palusot ang salita ng Diyos para hindi nila mahalin ang kanilang kapwa. The religious language did not change the fact that it was evil at inabot ng ilang dekada bago sila nagsisi at umamin na ginamit nila ang pangalan ng Diyos para pagtakpan ang kanilang kasamaan. Kaibigan, baka ganyan din ang ginagawa natin ngayon sa mas maliit na paraan. Baka ginagamit natin ang Biblia para i-justify ang hindi natin pagpapatawad. Sasabihin natin, sabi nga sa Bible, bad company corrupts good character. Kaya hindi ko nakakausapin yung kapatid na yan habang buhay. Ginamit mo ang verse para pagtakpan ng pride at bitterness mo para masabi pa rin na ikaw ay banal. Baka ginagamit mo ang posisyon mo sa church o sa inyong mission group para maging bossy at harsh sa mga members mo. Tapos ang palusot mo, I am just correcting them in love. Kaibigan, stop the loopholes. Huwag natin gawing palusot ang salita ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Tawagin natin itong pride. Tawagin natin itong kawalan ng pag-ibig at tayo ay magsisi. So paano natin ito i-apply? Kilalanin natin ang loophole natin sa buhay. Base sa Kawikaan 28:13.
Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. Ang ibig sabihin, huwag mo nang papagandahin ang tawag sa kasalanan. Kung nagnanakaw ka ng oras sa kumpanya para gawin ang personal mong gawain, huwag mong tawagin ministry time. Tawagin mo itong pagnanakaw. Kung nanlalamang ka sa negosyo mo para lang may maibigay ka sa church, huwag mong tawagin stewardship, kundi tawagin mong pandaraya. Huwag mong tawagin affair o complicated status ang pagkakaroon ng ibang karelasyon. Tawagin mo itong adultery at pakikiapid. Huwag mong tawagin white lie o diskarte lang ang panluloko sa kliyente. Tawagin mo itong kasinungalingan. Kapag nagtatanim ka ng galit sa isang kapatid at ayaw mo siyang kausapin, huwag mong sabihin, I'm just protecting my peace o setting boundaries lang ako. No? Tawagin mo itong unforgiveness. Tawagin mo itong pride at katigasan ng puso. Huwag mong tawagin harmless flirting o friendly chat lang, yung palihim mong pagte-text sa hindi mo naman asawa. Tawagin mo itong emotional cheating, adultery at lust. At kapag naglalabas ka ng sama ng loob para siraan ng ibang tao, huwag mo tawaging venting out o righteous indignation lang naman ito. No, tawagin mo itong paninira at chismis. Ibigan, hanggat pinagtatakpan natin ang mga gandang Christian words at modernong termino ang ating mga kasalanan, hindi tayo makakaranas ng totoong kalayaan. True repentance starts when we call our sin exactly what God calls it. Walang filter, walang palusot, walang korban. Okay, paano ba natin mapagtatagumpayan itong idol of tradition? Una, inspect your routines. Pangalawa, stop the loopholes. Pangatlo, prioritize heart over habit. Piliin mo ang puso kaysa sa nakasanayan. Tuloy natin ang talata sa Mark 7:6 at sinabi niya sa kanila, tama ang pahayag ni Isaiah tungkol sa inyong mga mapagkunwari. Ayon sa nasusulat, iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi. Subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Kaibigan, masyadong matapang yung salitang ginamit ng Panginoong Yesus dito laban sa mga Pariseo. Tinawag niya silang mga mapagkunwari o hypocrites. Alam niyo ba kung saan galing ang salitang yan? Sa original Greek, ang salitang ginamit dyan ay hypocrites, na ang ibig sabihin ay mga mask wearers o mga stage actors. Sila yung mga taong nakamaskara at umaarte sa entablado sa theater play. Isipin niyo yun, ang mga Pariseo, ang pinaka-relihiyosong tao sa lipunan nila. Sila yung mga taong kabisado ang Bible. Sila yung mga taong laging nasa templo. Sila yung pinakatumpak pagdating sa mga rules ng simbahan. Pero sa paningin ng Diyos, puro lang sila acting. Sila ay mga stage actors na nakasuot ng religious mask. Sabi nga ng kilalang commentator na si J.C. Ryle, this passage contains a humbling picture of what human nature is capable of doing in religion. Nakakapanlumo, di ba? Nakakapanlumong isipin na kaya palang gawin ng tao ang magmukhang perpekto at holy sa panlabas habang patay, manhid at bulok na sa loob. Nagiging idolo na natin yung ating mga tradisyon, yung mga nakasanayan kapag mas pinapahalagahan natin ang papuri ng tao sa panlabas nating anyo kaysa sa totoong kalagayan ng puso natin sa harap ng Diyos. Magaling tayong mag-perform pero ang puso natin malayo naman sa Diyos. Sabi sa talata ay, ginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi. Subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ang tanong ay, paano natin iginagalang ang Diyos gamit ang ating mga labi pero ang puso natin ay malayo sa Kanya? Halimbawa, nagmi-meeting tayo sa ating mission groups, tapos habang nag-fellowship tayo, ay panay ang type natin ng Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ang ganda ng mga lumalabas sa labi at sa screen natin. Ginagalang natin ng Diyos sa ating mga salita. Pero pagkatapos ng meeting, pag-log out natin, yung mismong labi na nag-type ng Amen, siya ring labi na ginagamit para sumigaw sa ating asawa, bulyawan ng ating mga anak, o magmura dahil sa stress tayo sa trabaho. Ang ganda ng lips sa loob ng religious activities. Pero ang puso natin, puno ng galit, pride at kawalan ng pasensya. O kaya naman, ang dami natin pinopost ng mga Bible verses sa social media. Nag-share tayo ng mga daily devotionals. Kapag may nagtanong kung kamusta tayo, ang sagot natin agad, blessed by God, brother. God is good.
Iginagalang natin ng Diyos ng ating mga labi. Ang galing natin magpanggap na maayos ang lahat at napaka-spiritual natin. Pero ang totoo, pagdating sa mga personal na desisyon, kung paano natin papatakbuhin yung ating trabaho o business, kung paano tayo makikipag-deal sa mga customers, kung paano natin hawakan ang pera natin, ay hindi man lang tayo lumalapit sa Diyos para magtanong kung ano yung kalooban niya patungkol dito. Tinatawag natin siya Lord, pero tayo pa rin ang nasusunod. Tayo pa rin ang boss ng sarili nating buhay. Lumalabas yung salitang Lord sa labi natin, pero malayo tayo sa Kanya. At hindi naman talaga tayo sumusunod. Hindi tayo naghahanap sa Kanya. Hindi tayo intimate sa Kanya. Isa pang halimbawa ay sa ating panalangin. Dahil matagal na tayo sa church, kabisado na natin yung mga Christian jargon. Kapag pinag-pray natin ng isang kapatid sa mission group, ang galing nating magbigkas ng mga salita. Panginoon, ibuhos mo po ang iyong grasya. Takpan mo po kami ng iyong presensya. Pero habang sinasabi natin yan, ang isip natin ay nag-aalala sa mga bayarin, nag-iisip kung anong gagawin bukas, o kaya inip nang matapos ang meeting. Ang labi natin ay nagsasalita sa Diyos, pero ang puso natin ay wala sa presensya niya. Mga kapatid, ito yung eksaktong tinatawag ng Panginoong Hesus na pagiging mapagkunwari o hypocrite. Kaibigan, kapag ginagawa natin ito, ay darating ang araw ay matutuluyan tayong maubusan ng lakas. Darating ang araw na magiging pabigat na lang sa atin ang paglilingkod sa Diyos. Magiging tuyo at miserable ang ating kaluluwa dahil panay ang bigay natin ng lip service. Pero wala naman tayong totoong koneksyon sa source ng buhay. Now, ano ba talaga? Ibig sabihin, kapag sinabi natin prioritize heart over habit o piliin ng puso kaysa sa nakasanayan. Sa madaling salita, ito yung pagpili na magkaroon ng totoong relasyon sa Diyos imbis na naka-autopilot na lang tayo sa pagka-Kristiyano natin. Malaki kasi ang pinagkaiba ng pusong in love talaga sa Panginoong Hesus kumpara sa taong sumusunod lang sa nakagawian. Gusto ko linawin ito, mga kapatid, na hindi pinagbabawal ng Panginoong Hesus ang pagkakaroon ng spiritual habits. Importante yan. Kailangan naman talaga ng disiplina. Kailangan natin maglaan ng oras sa pagbabasa ng Bible, sa pananalangin at sa pag-attend ng ating mga fellowships, mission groups at iba pa. Kaya lang napapahamak na tayo ng disiplina kapag yung mismong routine na natin ang pumapalit sa Diyos. Delikado. Kapag ang focus mo na lang ay matapos yung religious to-do list sa halip na kausapin at maranasan talaga ng malalim ang Panginoon. Minsan may mga times na worship na naman, okay, sige, punta tayo sa church. Pero pagdating doon, lumilipad ang isip. No, kaibigan, kung puro ka lang habit o nakasanayan, pero wala ka namang heart, idolatry na yan. Kaya kung bago ka mag-worship, sabihin mo muna, Lord, ang dami ko pong gagawin, ang dami ko iniisip, pero nandito po ako para sa iyo. Gusto po kita sambahin. Gusto po kita marinig. Gusto ko po maintindihan yung gusto nyong gawin ko. Gusto ko makita kung gaano mo ako kamahal. At gusto ko lumago yung pagmamahal ko sa iyo. Lord, hayaan mo makapag-focus ako sa iyo. Kaibigan, wag mo gawing routine na lang yung pag-worship mo. Bakit? Kasi ginagawa mo ng Diyos-Diyosan ang religion. Tandaan mo ito, hindi kailangan ng Diyos ang perfect attendance mo tuwing meeting. Hindi niya kailangan ng nakataas mong kamay tuwing worship o yung kabisado mong mga Christian words sa pagpipray kung ang puso mo naman ay hindi talaga nakatutok at nagtitiwala sa Kanya at hindi nakafocus na makilala siya, lumalim ang pagmamahal mo sa Kanya. Kaibigan, God wants your heart, not just your habits. Imagine mo ito, na sa paggawa ng mga web applications at mga systems, ang ultimate goal ng bawat programmer ay tinatawag na automation. Sumusulat sila ng code para yung system ay tumakbo ng mag-isa kahit walang manual na pumipindot. Magandang automation sa mga negosyo at sa mga apps. Ako, yun yung ginagawa ko. Napapadali nito ang buhay natin. Pero alam nyo ba kung saan nakakamatay ang automation? Nakakamatay ito sa isang relasyon. Hindi mo pwedeng i-automate ang pagmamahal mo sa Diyos. Tama ba? Sa iyong asawa o sa mga anak mo, hindi mo pwedeng i-automate ang pagmamahal mo sa kanila. Hindi ka pwedeng mag-set ng alarm at sabihin, automatic na yan, love na kita. No. Kailangan ng manual, intentional at personal na presensya. Kaibigan, kanina ay na-quote natin ng isang sikat na pastor at manunulat na si A.W. Tozer. Siya ang nagsabi na Christians don't tell lies. They just go to church and sing them. Napakagaling ni Tozer. Isinulat niya ang sikat na libro na The Pursuit of God.
Kilala siya sa buong mundo bilang isang taong napakalalim ng relasyon sa Diyos. Araw-araw nagkukulong siya ng maraming oras sa kanyang opisina para manalangin at mag-aral ng salita ng Diyos. Pero may isang malungkot na katotohanan sa likod ng kanyang ministry. Dahil masyado siyang naging abala sa pagsusulat at sa pagpipreach, napabayaan niya ang kanyang asawa na si Ada. Palaging mag-isa si Ada. Siya ang umako ng lahat ng bigat sa pagpapalaki ng kanilang mga anak habang si Tozer ay sikat na sikat sa labas. Ang tawag nga kay Ada ay single parent. Grabe, no? Nang mamatay si Tozer, muling nag-asawa si Ada ng isang simpleng lalaki na nagngangalang Leonard. At alam nyo ba kung anong sinabi ni Ada na nagpagimbal sa buong Christian world? Sabi niya, A.W. Tozer loved Jesus Christ, but Leonard loves me. Napakasakit pakinggan. Pwede ka palang maging pinakasikat na pastor. Pwede ka makapagsulat ng mga best-selling Christian books. Pwede mong ma-pursue ang ministry. Pero ang pamilya mo naman ay wasak at nangungulila sa pagmamahal mo. Kapatid, huwag mong gawing idolo ang ministry. Huwag mo gawing idolo ang mga bagay na nakasanayan mo na o routine. God did not call you to save the world while losing your own family. Kung ang paglilingkod mo kay Lord ay nagiging dahilan para iwanan mo ang asawa at mga anak mo, hindi na yan ministry, idolatry na yan ng tradisyon. Napakadaling maging abala sa gawain ng Panginoon at kailangan nating mag-ingat kasi ito pa minsan ang nagiging kakumpetensya at kaagaw sa time mo sa iyong asawa at mga anak. Isipin mo, ang sakit kung marinig mo mula sa asawa mo, sana ako na lang ang church mo. Sana ako na lang yung discipleship group member mo. Sana ako na lang ang ministry mo. Kasi kapag may kailangan ng ibang tao, isang text lang, nandun ka agad. Pero kapag kailangan ka namin ng mga anak mo, ang laging sagot mo, pasensya na, para kay Lord ito. Mga kapatid, yun tinatawag na modern korban. Tinatakpan natin ng mga parang banal na gawain ng ating pagkukulang. At isa pang iingatan natin na sa dami ng inaasikaso natin sa pagpapalago ng ating career o negosyo at paghahanap buhay, sa pag-aalaga ng mga anak, lalo na kapag may matitinding adjustment sa pag-aaral o schedule nila, o busy tayo sa pag-lead ng ating mga mission groups, napakadaling sabihin na ginagawa natin ang lahat ng ito para sa Diyos. Pero ang totoo, baka nagpe-perform na lang tayo. Tingnan natin yung sarili natin. Ginagawa ba natin ito para kay Lord o nagpe-perform na lang tayo para makita ng iba na tayo ay good Christians? Ang ganda ng itsura natin sa panlabas habang ang ating pamilya at ang ating sariling kaluluwa ay tuyot na at nagmamakaawa para sa totoong nagmamahalang relasyon sa Diyos. Wala na yun eh. Kaibigan, kailangan nating unahin yung mga dapat unahin. Kailangan i-prioritize yung dapat bigyan ng priority. Sino yun? Ang ating relasyon sa ating Panginoong Jesus. So, paano tayo aahon mula sa idol of tradition? Kaibigan, hindi natin ito magagawa sa pamamagitan ng pagdadagdag ng panibagong religious routine. Hindi mo malulunasan ang patay na puso sa pamamagitan ng pagiging mas busy sa church. Isa lang ang paraan. Kailangan mong hubarin ang iyong maskara at bumalik sa paanan ng krus. Hindi kailangan ng Panginoong Hesus ang perfecto mong performance. Hindi niya kailangan ng magaganda mong Christian words. Gusto niya lang ang totoo mong puso. Kahit gaano pa ito kawasak, kahit gaano pa ito kapagod, at kahit gaano pa karaming excuses ang ginawa nito noon, tandaan mo ito, namatay ang Panginoong Hesus sa krus, hindi para sa mga taong magaling magpanggap, kundi para sa mga taong makasalanan na marunong umamin na kailangan nila ng tagapagligtas. Kaya ngayon, kahit nasaan ka, kung nararamdaman mo na pagod ka na sa pagiging mapagkunwari at gusto mong maranasan ang tunay, nag-aapoy at buhay na relasyon sa Panginoong Hesus, sumabay ka sa panalangin ito. Ipanalangin mo ito na may pananampalataya sa Kanya. Sabihin mo, Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa inyo ngayon ng walang tinatago. Inaamin ko po na madalas ang mga labi ko lang ang nagpupuri sa iyo. Pero ang puso ko ay milya-milya ang layo. Patawarin niyo po ako sa paggawa ko ng mga excuses. Patawarin niyo po ako sa paggamit ko sa inyong pangalan para pagtakpan ang aking mga kasalanan, ang aking pride at ang pagpapabaya ko sa aking pamilya. Panginoon, pagod na po akong mag-perform. Pagod na po akong sumunod sa tradisyon na walang pag-ibig. Kaya ngayon, ibinibigay ko sa inyo ang aking wasak at pagod na puso.
puso. Pumasok po kayo sa aking buhay. Kayo po ang maging tunay na Panginoon at tagapagligtas ko. Basagin nyo po ang katigasan ng aking puso at palitan nyo ito ng pusong nag-aapoy sa pagmamahal sa inyo at sa aking kapwa. Turuan nyo po akong mamuhay ng totoo, malaya at puspos ng inyong banal na spirito. Amen. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, comment, accept para may pag-pray namin ng iyong spiritual growth. Kung na-bless ka, please subscribe at i-share ito sa mga nangangailangan ng pag-asa. Para naman sa gustong mas makilala pa ang Diyos, comment, join para makasali sa ating mission group. Salamat sa ating mga supporters. Kung nais mong maging financial partner sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, nasa description ang giving link o mag-comment ka lang ng partner at isisend namin ito sa iyo. So, paano ba natin mapagtatagumpayan ng idol of tradition? Una, inspect your routines. Suriin mo ang iyong mga nakasanayan. Tanong natin sa sarili kung masyado na ba tayong naging komportable sa mga ginagawa natin paglinggo. Kaya nakalimutan na natin ang totoong presensya at pag-ibig ng Panginoon. Pangalawa, stop the loopholes. Itigil ang mga pagpapalusot. Ihinto natin yung paggamit ng mga Christian words ng theology at ng mismong gawain sa church para pagtakpan ang ating mga kasalanan, pride at pagkukulang sa sarili nating pamilya at kapwa. Alalahanin natin na walang nakatago sa Diyos. At pangatlo, prioritize heart over habit. Piliin ng puso kaysa sa routine. Hindi kailangan ng Diyos ang perfectong performance. Hindi niya kailangan ng ating lip service, pero malayo naman ang puso sa Kanya. Kaibigan, ang hanap niya ay isang pusong broken, totoo, at handang isuko ang lahat sa Kanya. God bless.